back po sa ating 365 daily sample. So, yung topic po natin for today, ikaw ba ay marunong o matalino? At meron tayo sabi dito, wisdom and knowledge. Wisdom is more than intelligence or knowledge. It is the ability to see the life from God, presented and live accordingly, while intelligence helps us understand fact. Wisdom teaches how to use those facts to honor God and do what is right. True wisdom begins with the fear of the Lord and leads to humility, discernment, and obedience. It is not merely about being smart, but about walking rightly before God in every decision and season of life. At makita natin ito sa Proverbs chapter 9 verse 10. Ang sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Sa Tagalog, ang takot sa Panginoon ang pagsimula ng karunungan, at ang pagpapakilala sa banal ay kaunawaan. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa teaching. First teaching, many people are intelligent but not wise. So, marami palang tao na matalino pero hindi ginagamit sa kabutihan yung tamang pag-iisip na meron sila. So, sa second teaching naman natin, intelligence is the capacity to acquire knowledge. So, yung katalinuhan pala natin is meron siyang capacity na kung saan ina-acknowledge niya yung mga knowledge na meron tayo. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, seek both knowledge and wisdom. So, kailangan mo din pala, so sa third teaching pala muna, sa wisdom is applying knowledge in God. So, yung natutunan pala natin na ina-apply natin sa sarili natin. And syempre, kailangan natin yun i-apply sa kung anong gustong paraan ng Panginoon sa atin. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, seek both knowledge and wisdom. So, kailangan natin parehas hanapin yung may knowledge ka. And syempre, na may i-apply mo sa sarili mo, na may i-apply mo rin sa ibang tao. Or may i-share mo rin sa ibang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, sa second application naman, submit your will under God's will. So, yung mga plano natin sa buhay, kailangan din natin siyang isubmit sa plano ng Panginoon para nag-iisa lang yung way ng pakikipag-isa natin. So, sa third application naman, simplify, live by always choosing what is right. So, pasimplihin mo lang yung buhay mo sa pagpili palagi ng tama o nakakalugod sa Panginoon dahil hindi mo na kailangan pahirapan pa yung sarili mo. So, sa ating discussion, why does life become more complicated when we fail to choose what is right? Minsan kasi talagang binibigyan tayo ng kalaban ng problema and sa pamamagitan nun minsan nagkakaroon tayo ng maling desisyon sa buhay natin. At sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin yung kahalagaan ng knowledge and syempre yung wisdom na nakukuha natin. And how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko na yung mga nakukuha kong knowledge and wisdom is gagawin ko siya sa paraan na gusto ng Panginoon, hindi sa paraan na gusto ko. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.